Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw sa loob ng ulo ni Celia, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Acute lymphoblastic leukemia. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. At ang huling ang pangungusap na tila bumaon na parang punyal sa kanyang puso. Ang biological father niya, si Gen Reyes, siya ang pinakamalaking pag-asa natin. Nakatulala lang si Celia sa puting pader ng hallway ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay dumidikit sa kanyang ilong, nagpapaalala sa kanya na hindi ito isang masamang panaginip. Totoo ang lahat. Ang malamig na sahig na linoleum sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mahinang ugong ng mga ilaw sa itaas, at ang piraso ng papel sa kanyang nanginginig na kamay. Gabriel E. Reyes. Edad, 1-0. Ang anak niya. Ang isa sa 3 anghel niya. Parang may yelong gumapang sa kanyang mga ugat, pinamanhid ang bawat himaymay ng kanyang katawan. 10 taon. 10 taon niyang itinago ang kanyang mga anak. 10 taon siyang namuhay sa isang maliit at tahimik na bayan sa Laguna, kontento na sa simpleng buhay, malayo sa anino ng nakaraan. Isang nakaraan na pinilit niyang kalimutan. Isang ingay mula sa pasilyo, isang mag-asawang masayang naglalakad, magkahawak kamay, ang biglang nagbalik sa kanya sa isang alaala. Ang alat ng hangin sa dalampasigan. Ang init ng araw sa kanyang balat. Ang kamay ni Rico na mahigpit na nakahawak sa kanya, ang mga daliri nila ay magkasalikop. Tumawa ito, isang tawang malalim at buo na nagpatibok ng kanyang puso. Habang buhay, Celia, bulong nito sa kanya. Habang buhay. Ngunit kasabay ng matamis na alaalang iyon, isang malamig na anino ang biglang tumakip dito. Ang dalampasigan ay napalitan ng isang malaki at marangyang opisina. Ang init ng araw ay naging lamig ng aircon. At ang mukha ni Rico ay napalitan ng mukha ng ina nito. Si Doña Victoria Santiago. Ang mga mata nito ay kasing tulis ng yelo, ang boses ay kasing talas ng bakal. Layuan mo ang anak ko, sabi nito sa kanya noon, bawat salita ay may bigat ng isang banta. Isa ka lang hamak na taga-probinsya. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo at ng magiging anak mo. Napapikit si Celia, pinipilit itaboy ang alaala. Iyon ang araw na namatay ang lahat ng pangarap niya. Iyon ang araw na pinili niyang tumakbo, bitbit ang lihim sa kanyang sinapupunan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naglakad pabalik sa silid ng ospital. Sa pagbukas niya ng pinto, isang tanawin ang sumalubong sa kanya na lalong nagpadurog sa kanyang puso. Sa kama, mahimbing na natutulog si Gabriel, ang kanyang mukha ay medyo maputla. Sa isang tabi niya, nakaunan ang braso sa kanyang dibdib, ay si Miguel, ang panganay sa kambal. Ang mukha ni Miguel ay seryoso kahit sa pagtulog na parang binabantayan niya ang kanyang kapatid. Sa paanan naman ng kama, nakabaluktot na parang bola si Rafael, ang bunso. Ang 3 magkakapatid, ang kanyang 3 milagro, ay magkakasama. Ang kanyang mga mandirigma. Ngunit ang isa sa kanila ay nanghihina. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ni Gabriel. Napakainit nito. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Kasalanan niya ba ito? Kung hindi lang sana siya naging duwag, kung lumaban lang sana siya noon. Ngunit paano? Paano siya lalaban sa isang makapangyarihang pamilya tulad ng mga Santiago? Tumingin siya sa mga anak niya. Alam niya ang sagot. Hindi na mahalaga ang takot niya. Hindi na mahalaga ang sakit ng nakaraan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ni Gabriel. Gagawin niya ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin nito ay harapin ang multo na 10 taon na niyang tinatakbuhan. Nang gabing iyon, sa kanilang maliit na bahay, habang mahimbing na ang mga anak niya, hindi mapakali si Celia. Nagpabalik-balik siya sa maliit na sala, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Sa huli, nagtungo siya sa kanyang kwarto. Yumuko siya at mula sa ilalim ng kama, hinila niya ang isang maliit na kahoy na baul. Ang baul ng nakaraan. Nanginginig ang kamay na inangat niya ang takip nito. Amoy ng lumang papel at ng mga pinatuyong bulaklak ang sumalubong sa kanya, kasama ang mga alaalang pilit niyang ibinaon. Naroon ang mga lumang litrato nila ni Rico, nakangiti sa isa't isa na parang walang bukas. Naroon ang isang kwintas na may pendant na bituin, ang unang regalo nito sa kanya.
At sa ilalim ng lahat, naroon ito. Isang piraso ng naninilaw na karton na may markang kupas na ng panahon. Rico Santiago, Chief Executive Officer. Santiago Holdings. 10 taon. 10 taon niyang hindi nakita o binigkas ang pangalang iyon. Itinago niya ang business card na ito, hindi niya alam kung bakit. Siguro, isang bahagi ng puso niya ang umasa. O siguro, isang bahagi niya ang laging natatakot sa araw na kakailanganin niya itong gamitin. At dumating na nga ang araw na iyon. Muli niyang sinilip ang kanyang mga anak sa kabilang kwarto. Ang payapang mukha ni Gabriel ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Para sa'yo, anak, bulong niya sa hangin. Para sa'yo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang bawat numero sa business card ay tila may bigat na 1 tonelada habang dahan-dahan niya itong pinipindot. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Tumigil siya bago pindutin ang huling numero. Paano kung hindi niya ako maalala? Paano kung ayaw niya? Paano kung nandoon ang ina niya? Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Para kay Gabriel. Pinindot niya ang call button. 1 ring. 2. 3. Sa bawat pagtunog, parang sasabog ang kanyang dibdib. Naisip niyang ibaba na ang tawag, tumakbo ulit at maghanap ng ibang paraan. Ngunit wala nang ibang paraan. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na hindi pamilyar, malamig at propesyonal. Santiago Holdings, aalisin ko na po. Napigil ni Celia ang kanyang hininga. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang lalamunan. Ang mundo niya ay tila huminto sa isang iglap, nakabitin sa isang tawag mula sa nakaraan. Nagsimula na. Wala nang atrasan. Ang mga numero sa screen ay nagsasayawan sa harap ni Rico Santiago, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at walang emosyon na parang isang agilang nagmamasid sa kanyang teritoryo. Nasa gitna siya ng isang mahalagang board meeting. Ang kapaligiran sa loob ng conference room ng Santiago Holdings ay siksik sa tensyon. The projections for the third quarter are unacceptable, malamig niyang sabi, at ang boses niya ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Ang lahat ng nasa mesa, mga lalaking may matataas na posisyon, ay napayuko. I want a revised plan on inside desk gisay tomorrow morning. No excuses. Siya si Rico Santiago, ang hari ng kanyang imperyo. 10 taon niyang binuo ang pader sa paligid ng kanyang sarili, isang pader na gawa sa trabaho, kapangyarihan at pera. Isang pader na idinisenyo para walang sinumang makalapit. Lalo na ang mga alaala. Sakto namang kumatok ng marahan sa pinto ang kanyang executive secretary, si Ana. Mukha itong kinakabahan. Hindi niya gusto ng interrupsyon sa gitna ng meeting. Sir, bulong nito, iniaabot ang isang maliit na piraso ng papel. Pasensya na po sa abala, pero may urgent personal call po kayo. Ayaw po magpakilala sa umpisa, pero inis na kinuha ni Rico ang papel. Sino ang maglalakas loob na abalahin siya ngayon? Ngunit nang mabasa niya ang pangalang nakasulat doon, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Celia Reyes. Napatigil siya. Ang ingay ng meeting, ang mga boses ng board members, ang lahat ay naglaho. Tanging ang pangalang iyon na lang ang naririnig niya sa kanyang isipan, isang pangalang 10 taon na niyang hindi nakikita, isang pangalang kasama niyang ibinaon sa limot kasama ang isang peking death certificate. Ang mga board members ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Ang kanilang isihi, na laging kalmado at kontrolado, ay biglang natigilan na parang nakakita ng multo. Naramdaman ni Rico ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Excuse me, sabi niya, ang boses ay bahagyang paos. Tumayo siya at walang lingon likod na lumabas ng conference room, iniwan ang mga miyembro ng board na tulala. Sa kanyang pribadong opisina, nanginginig niyang sinagot ang tawag na nakahold sa kanyang telepono. Sino to? Tanong niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na sa panaginip na lang niya naririnig. Mahina. Nag-aalangan. Puno ng sakit. Rico, ako to si Celia. Parang may bumagsak na bomba sa loob ng kanyang opisina. Si Celia. Buhay siya. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon,
ang sakit, ang pagluluksa, ang galit ay gawa pala sa isang kasinungalingan. Imposible, bulong niya. Patay ka na. Hindi ako patay, Rico, sabi ni Celia, at narinig niya ang pigil na hikbi nito. Kailangan kong umalis. Kailangan kong magtago. Ang pagkalito ni Rico ay mabilis na napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit na nagmula sa 10 taong sakit. Nagsinungaling ka. Niloko mo ako. 10 taon, Celia. 10 taon kong inakalang wala ka na. Patawarin mo ako, Rico. Walang araw na hindi kita naisip. Pero kailangan kitang tawagan ngayon. May mas mahalaga, may kailangan ka malaman. Ano pa bang kailangan kong malaman? Sigaw niya, ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. May mga anak ka, Rico, sabi ni Celia, at ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. 3. 3 lalaki. 10 taon na sila. Natahimik si Rico. Hindi maproseso ng kanyang utak ang narinig. 3 anak. Paano? Ang galit ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. At ang isa sa kanila, patuloy ni Celia, basag na ang boses, si Gabriel may malubha siyang sakit. Kailangan niya ng tulong mo. Kailangan ka niya, Rico. Ikaw ang ama niya. Hindi na siya nakasagot. Ibaba niya ang telepono, ang kamay ay manhid. Tumingin siya sa bintana, sa mga nagtataasang gusali ng Makati, pero wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Celia sa kanyang alaala, at ang mga mukha ng 3 batang hindi niya kilala. Sa isang iglap, ang CEO ng Santiago Holdings ay nawala. Ang natira ay isang lalaking nalilito, nasasaktan at ngayon isang ama. Sa sobrang galit at pagkalito, sinuntok niya ng malakas ang kanyang mamahaling mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng tahimik na opisina. Kinuha niya ang kanyang wallet. Mula sa isang lihim na compartment sa likod, kinuha niya ang isang luma at lukot na litrato. Siya at si Celia, kuha sa isang beach, masayang magkayakap. Ito ang tanging bagay na itinago niya mula sa nakaraan. Ang tanging patunay na minsan, naging masaya siya. Tinitigan niya ang ngiti ni Celia sa litrato. Ang ngiti na 10 taon niyang inakalang hindi na niya makikita. Tumingin siya sa kanyang cellphone, sa numero ni Celia na nakadisplay pa rin doon. Walang pag-aalinlangan, bumalik siya sa intercom at tinawag si Ana. Cancel all the appointments for the rest of the week. Utos niya, ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ng kanyang sekretarya kailanman. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina. Bago siya tuluyang umalis, tiningnan niyang muli ang litrato sa kanyang kamay. Pupuntahan kita, bulong niya sa hangin, isang pangako sa babaeng minahal niya at sa 3 anak na ngayon lang niya na lamang umiiral. Ngayon din ni. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras para kay Celia. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa sa sulok ng isang tahimik na coffee shop malapit sa ospital. Sa labas, unti-unting bumubuhos ang ulan na parang nakikisimpat siya sa bigat na nararamdaman niya. Kasama niya ang 3 niyang anak. Si Rafael, ang bunso, ay abala sa pagkukulay sa isang coloring book. Si Gabriel naman ay nakasandal lang sa upuan, ang kanyang hininga ay bahagyang mababaw, halata ang panghihina. At si Miguel, ang panganay, ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa pinto, na parang isang sundalong nagbabantay sa kanyang pamilya. Ma, sino po ba ang hinihintay natin? Tanong ni Miguel, ang boses ay seryoso para sa isang 10 taong gulang. Kailangan na pong bumalik ni Gab sa ospital. Ngumiti si Celia, isang pilit na ngiti. Sandali na lang, anak. May darating lang na isang kaibigan. Isang kasinungalingan. Pero paano niya sasabihin ang totoo? Na ang lalaking darating ay ang kanilang ama, isang lalaking hindi nila kilala, isang multo mula sa nakaraang hindi niya maipaliwanag. Sakto namang tumunog ang maliit na bell sa pinto ng coffee shop. Isang lalaki ang pumasok, tinatanggal ang tubig ulan sa kanyang itim na coat. Napatigil ang paghinga ni Celia. Si Rico. 10 taon ang lumipas, ngunit kilalang-kilala pa rin niya ito. Ang tindig, ang paraan ng paglalakad, ang matalim na panga, at ang mga matang iyon, mga matang puno ng sakit at galit. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng maliit na coffee shop, at sa isang iglap, parang bumalik ang lahat. Ang pag-ibig, ang sakit, ang pangungulila. Dahan-dahang lumapit si Rico sa kanilang mesa.
Ang bawat hakbang niya ay tila mabigat, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Celia, at pagkatapos sa tatlong batang nakaupo sa tabi niya. Nang makarating siya sa harap nila, walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas at ang kabog sa dibdib ni Celia. Tumingin si Rico sa tatlong bata. Tinitigan niya si Miguel na sumalubong sa tingin niya ng may tapang. Tumingin siya kay Rafael na nagtatakang napahinto sa pagkukulay. At sa huli, tumingin siya kay Gabriel na bahagyang umubo, isang tunog na tila sumaksak sa puso nilang dalawa. Nakita ni Celia ang pagbabago sa mukha ni Rico. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang emosyong hindi niya mabasa. Pagkabigla. Pagsisisi. Sila na ba? Tanong ni Rico, ang boses ay halos pabulong. Tumango lang si Celia, hindi makapagsalita. Yumuko si Rico para maging kapantay ng mga bata. Ang kanyang mamahaling coat ay halos sumayad sa sahig. Tumingin siya sa kanila, tatlong maliliit na bersyon ng kanyang sarili. Ang parehong buhok, ang parehong hugis ng mata, ang parehong seryosong tingin ni Miguel na laging sinasabi ng kanyang ina na namana niya sa kanyang ama. Hay, sabi niya, ang boses ay garalgal. Si Miguel, ang tagapagtanggol, ang unang bumasag sa katahimikan. Sino ka po? Tanong niya, ang maliit na boses ay puno ng pagdududa. Hindi agad nakasagot si Rico. Paano niya ipapakilala ang sarili? Ako ang ama ninyo na 10 taon kayong pinabayaan. Bago pa man siya makahanap ng salita, biglang nagring ang cellphone niya. Isang pamilyar na tunog na nagpabalik sa kanila sa realidad. Kinuha ni Rico ang telepono at nakita ang pangalang nakadisplay sa screen. Doña Victoria. Napansin ni Celia ang biglang pagtigas ng panga ni Rico. Ang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ay biglang naputol. Tumayo si Rico at lumayo ng kaunti para sagutin ang tawag. Narinig ni Celia na sabi niya, "Nasa labas ako." Hindi mahalaga. Tatawag na lang ako ulit. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Ngunit nang humarap siyang muli sa kanila, iba na ang kanyang mga mata. Ang pagkalito at ang sakit kanina ay nahaluan na ngayon ng duda. Ang lason mula sa kabilang linya ay nakarating na. Tumingin siya kay Celia, at ang mga mata niya ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi ng malakas. Totoo ba ang lahat ng ito? O isa lang itong pain? Ngunit nang muling umubo si Gabriel, isang mahinang ubo na puno ng paghihirap, tila nagising si Rico mula sa kanyang pag-aalinlangan. Ang pagiging ama ay nanaig sa pagiging anak. Tumingin siya kay Celia, ang kanyang desisyon ay buo na. Kailangan ninyong sumama sa akin sa Maynila, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Lahat kayo. Iyon ay hindi isang pakiusap. Iyon ay isang utos. At alam ni Celia na ito na ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanatang mas magulo at mas masakit kaysa sa 10 taong pagtakas niya. Ang tunog ng pagkabagsak ng telepono sa lalagyan nito ay umalingaw sa loob ng marangyang silid-aklatan ni Doña Victoria Santiago. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi. Kailangan ninyong sumama sa akin sa Maynila. Lahat kayo. Ang mga salita ng kanyang anak, si Rico, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, na parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sila. Ang babaeng iyon. At ang mga anak. Sa isang iglap, ang kalmadong postura ni Doña Victoria ay gumuho. Ang kanyang mukha, na laging kontrolado at walang emosyon, ay biglang nag-iba, naging isang maskara ng purong galit. Sa isang mabilis at marahas na kilos, hinablot niya ang isang mamahaling porselanang florera mula sa mesa at ibinato ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng pagbasag nito ay sumabog sa buong silid, sinundan ng nakabibinging katahimikan. Dalawang kasambahay ang nagmamadaling pumasok, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ngunit sa isang tingin lang mula kay Doña Victoria, isang tingin kasing lamig ng yelo, sila ay napaatras at mabilis na nagsara ng pinto. 10 taon. 10 taon ng kapayapaan. 10 taon na maayos ang lahat ayon sa kanyang plano. Binuo niyang muli ang kanyang anak mula sa pagkasira. Ginawa niya itong isang perpektong tagapagmana, matalino, malamig at walang puso. Ang perpektong CV. At ngayon, sa isang tawag lang, ang multo ng babaeng iyon ay bumalik para sirain ang lahat.
Hindi maaari, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi ako papayag. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na pinindot ang isang numero. Isang numero na para lamang sa mga pinakamaselan na utos. Arturo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado na ulit, ngunit may nakatagong panganib sa bawat salita. Kailangan kita. Ngayon din. Wala pang kalahating oras, si Arturo Vargas, ang kanyang tapat na kanang kamay, ay nakatayo na sa harap niya sa loob ng silid-aklatan. Ang mga basag na piraso ng florera ay nanatili sa sahig, isang babala sa sinumang hahamon sa kanya. Donya, sabi ni Arturo, yumuko ng bahagya. Buhay siya, Arturo, sabi ni Doña Victoria, diretsong nakatingin sa mga mata nito. Ang babaeng iyon, si Celia Reyes. At hindi lang iyon. May dala siyang 3 bata. Sinasabi niyang mga anak daw ni Rico. Nakita ni Doña Victoria ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Arturo. Isang kislap ng isang emosyong hindi niya mabasa. Ngunit mabilis din itong nawala. Ano po ang gusto ninyong gawin ko, Doña? Lumapit si Doña Victoria sa bintana, tinitingnan ang perpektong hardin na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Naalala niya ang kanyang sarili, isang dalagang walang pangalan na pumasok sa pamilyang ito. Naalala niya ang mga mapanlibak na tingin ng kanyang mga biyenan, ang mga bulungan na hindi siya karapat-dapat. Ipinangako niya sa sarili noon na hinding-hindi niya hahayaang may sinumang tagalabas na dudungisan ang pangalang Santiago. Lalo na ang isang hamak na taga-probinsya tulad ni Celia. Humarap siyang muli kay Arturo, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Gusto kong malaman ang lahat, utos niya. Saan siya nagtago sa loob ng 10 taon? Sino ang mga kasama niya? Ano ang bawat kahinaan niya? At higit sa lahat, gusto kong hanapin mo ang bawat dumi, bawat baho, bawat multo mula sa nakaraan niya. Kung walang dumi, gumawa ka. Lumapit siya kay Arturo, ang boses niya ay naging isang mapanganib na bulong. Buhayin mo ang lahat ng multo ng nakaraan. Gawin mong impyerno ang buhay niya. Tumango si Arturo, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Masusunod po, Donya. Gawin mong muli siyang pagsisihan ni Rico, dagdag ni Doña Victoria. Gawin mong isumpa ni Rico ang araw na muli siyang nakita. Nang makaalis na si Arturo, naiwan si Doña Victoria sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang isang bagyo. Maya-maya, tumunog ang telepono niya. Si Arturo. Donya, papunta na po sila sa Lucas, sabi nito sa kabilang linya. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Doña Victoria. Ang ospital. Ang perpektong entablado. Magaling, sabi niya. Maghanda ka. Magsisimula na ang palabas. Hindi sila dumiretso sa mansyon ng mga Santiago. Alam ni Rico na ang paghaharap kay Celia at sa kanyang ina ay isang pagsabog na naghihintay lang mangyari. Kailangan niya ng oras. Kailangan niya ng espasyo. Dinala niya sila sa isang malawak na penthouse unit na pag-aari ng kumpanya, ilang minuto lang ang layo mula sa Lucas Medical Center. Ang lugar ay moderno at maluwag na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisam na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Isang mundong napakalayo sa simpleng buhay na kinalakihan ng 3 bata. Wow, bulong ni Rafael, ang mga mata ay nanlalaki habang tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Si Miguel naman ay nanatiling tahimik, nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ang kanyang mga braso ay nakakrus na parang isang maliit na bantay. Si Gabriel ay agad na dinala sa isang kwartong inihanda na para sa kanya, para makapagpahinga bago ang mga pagsusuri kinabukasan. Naiwan si Rico at Celia sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Puno ng 10 taon ng sakit, tanong at pangungulila. Magpahinga na kayo, sabi ni Rico, inaalis ang pagkailang. Mahaba ang araw bukas. Sa sumunod na mga araw, ang penthouse ay naging isang kakaibang mundo para kay Rico. Ang kanyang buhay, na dati umiikot lang sa mga board meeting at financial reports, ay napuno na ngayon ng mga bagong tunog at karanasan. Isang hapon, nakita niya si Miguel at Rafael na nag-aagawan sa remote control ng D. Sa halip na magalit, natagpuan niya ang sarili na nakangiti. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya,
laging nakikipag-away sa kanyang mga pinsan. Gusto niyo ng bola? Tanong niya, medyo alanganin. Nagkatinginan ang magkapatid pagkatapos ay tumingin sa kanya. Dinala niya sila sa isang maliit na indoor basketball court sa loob ng condominium building. Sa simula, si Rico, ang makapangyarihang ay naging isang lito at dagangan na ama. Ang mga tira niya ay laging sablay. Tawa ng tawa sina Miguel at Rafael. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig ni Rico ang sarili niyang tumawa rin, isang tunay at malayang tawa. Sa gabi, siya naman ang nagbabantay kay Gabriel. Ang bata ay mahina pa rin, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad. Ikaw po ba talaga ang papa namin? Tanong nito isang gabi, ang boses ay mahina. Tumango si Rico, ang puso niya ay parang pinipiga. Anak. Ako nga. Bakit po ngayon ka lang? Ang tanong na iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Rico. Walang madaling sagot. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Gabriel. Mahabang kwento, champion. Pero ang mahalaga, nandito na ako ngayon. At hindi na ako aalis. Unti-unti, ang mga pader na binuo ni Rico sa paligid niya ay nagsimulang gumuho. Bawat ngiti ni Rafael, bawat seryosong tanong ni Miguel, bawat mahinang hawak ng kamay ni Gabriel, lahat ay unti-unting nagpapalambot sa kanyang pusong matagal ng tumigas. Isang gabi, naabutan niya si Celia na nakatayo sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Hindi ko akalain na mangyayari pa to, bulong ni Celia. Na magkakasama tayo ulit na ganito. Ako rin, sagot ni Rico. Tumingin siya kay Celia. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, siya pa rin ang Celia na minahal niya. Ang babaeng nagpabago sa kanyang mundo. I missed you, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, ang mga salita ay totoo at walang halong galit. Nakita niya ang pagluha sa mga mata ni Celia. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang kamay, akmang hahaplusin ang pisngi nito. Ang 10 taon ng pagitan ay tila maglalaho na sa isang saglit. Ngunit biglang tumunog ang doorbell. Isang malakas at mapilit na tunog na bumasag sa kanilang sandali. Nagkatinginan sila, parehong nagtataka. Naglakad si Rico papunta sa pinto at binuksan ito. Ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Nakatayo sa labas si Doña Victoria Santiago, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, hindi kay Rico, kundi sa babaeng nasa likod niya. Dumaan si Doña Victoria kay Rico na parang hangin lang ito. Naglakad siya papasok sa sala, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalas na tunog sa sahig na gawa sa marmol. Huminto siya sa harap ni Celia. Hindi niya tiningnan si Rico. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak at pagkasuklam. Hindi ka nababagay dito, sabi ni Doña Victoria, ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. At hinding-hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Ang mga salita ni Doña Victoria ay parang yelong bumalot sa puso ni Celia. Ang init at pag-asa na naramdaman niya ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot na 10 taon niyang kasama. Ma, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico, ang boses ay nagulat at bahagyang nagagalit. Ngunit si Doña Victoria ay hindi tumingin sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Celia. Nandito ako para siguraduhin na ang kapakanan ng pamilya natin ay napoprotektahan, sabi nito, ang bawat salita ay may diin. At para bisitahin ang apo ko. Ang salitang ti-apo ay sinabi niya na parang isang maruming bagay. Mula sa gabing iyon, ang penthouse na nagsimulang maging isang tahanan ay naging isang kulungan para kay Celia. Si Doña Victoria ay hindi na umalis. Ginawa niyang misyon ang bantayan ang bawat kilos ni Celia, ang bawat salita. Ang kanyang presensya ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanilang lahat. Sa umaga, habang nag-aalmusal sila, aksidente niyang babanggitin ang napakalaking gastos sa ospital. Ang Ace Lucas ay napakamahal, hindi ba? Mabuti na lang at ang Santiago Holdings ay kayang tustusan ang anumang gastusin, sabi niya habang nakatingin ng direkta kay Celia. Ano man ang halaga para sa tunay na pamilya. Sa hapon, habang nagpapahinga si Gabriel, papasok siya sa kwarto at titingnan ang bata. Kamukha nga siya ni Rico, sasabihin niya, pero ang dugo ay madaling manipulahin ngayon, hindi ba?
Ang bawat salita ay isang maliit na patak ng lason, idinisenyo para unti-unting sirain ang tiwala ni Celia sa sarili at para magtanim ng duda sa isipan ni Rico. At nagsisimula na itong gumana. Napansin ni Celia ang pagbabago kay Rico. Ang init at kagaanan na nagsimulang lumabas sa kanya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng dating formalidad at distansya. Ang mga ngiti niya ay naging pilit. Ang mga pag-uusap nila ay naging maikli. Isang gabi, hindi makatulog si Celia. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa sala, narinig niya ang mga boses mula sa nakabukas na pinto ng library. Si Rico at ang ina nito. Dapat sana ay umalis na siya, ngunit may nag-udyok sa kanyang manatili. Itinago niya ang sarili sa dilim, ang puso niya ay kumakabog. Hindi ka pa rin ba nakikinig sa akin, Rico? Narinig niyang sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay puno ng pag-aalala na alam ni Celiang peke. Bigla na lang siyang lumitaw pagkatapos ng 10 taon, may dalang 3 bata, at isa sa kanila ay may sakit na nangangailangan ng milyon-milyon. Hindi ka ba nagtataka? Ma, tama na, sagot ni Rico, ang boses ay pagod. Mahal kita, anak. Kaya kita pinoprotektahan. Sigurado ka bang anak mo talaga ang mga yan? O baka naman ginagamit ka lang niya? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Celia na parang mga bubog. Sigurado ka bang anak mo talaga ang mga yan? Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Umalis siya, hindi na niya kayang marinig pa ang iba. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kinausap niya si Rico sa kanilang kwarto, pagkatapos niyang siguraduhin na tulog na si Doña Victoria. Naririnig ko ang mga sinasabi niya, Rico, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang mga laso na ibinubulong niya sa'yo. Hindi sumagot si Rico. Nakatalikod dito, nakatingin sa bintana. Tumingin ka sa akin, Rico, pakiusap niya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Humarap si Rico, at ang nakita ni Celia sa mga mata nito ang lalong nagpadurog sa kanyang puso. Hindi galit kundi pagkalito. Pagdududa. Hindi ko alam, Celia, amin ito, ang boses ay mahina. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Ang sakit ay napalitan ng galit. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mong makita ang mga anak mo, ang mga anak natin, masyadong marami ang nangyari. Napailing si Celia, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang Ricong minahal niya, o ang amang nagsimulang lumabas. Ito ay ang anak ni Doña Victoria, isang bihag ng mga kasinungalingan ng kanyang ina. Kinabukasan, habang papunta siya sa kwarto ni Gabriel, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa dulo ng hallway ng ospital. Si Arturo Vargas, ang tapat na alalay ni Doña Victoria. Nakikipag-usap ito sa isa sa mga nurse na nag-aalaga kay Gabriel. Ang pag-uusap nila ay mukhang kaswal, ngunit may ibinigay si Arturo sa nurse, isang sobre. Biglang kinabahan si Celia. May mali. May masamang nangyayari sa likod niya. At alam niya kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Celia, hindi ka ba naniniwala sa akin? Ay paulit-ulit na tumatatak sa isipan ni Rico. Ang sakit sa mga mata nito ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang konsensya. Isang bahagi niya, ang bahaging hindi pa tuluyang nilalamon ng yaman at kapangyarihan, ang gustong maniwala sa kanya. Ang bahaging iyon ang nakakita sa kanilang mga anak, ang nakaramdam ng koneksyon, ang muling naramdaman ang pag-ibig na akala niya ay matagal nang namatay. Ngunit ang laso ng pagdududa, na maingat na itinanim ng kanyang ina sa loob ng maraming taon at muling diniligan sa mga nakaraang araw, ay kumalat na. Hindi niya na kayang mabuhay sa gitna ng dalawang mundong ito. Kailangan niya ng katotohanan. Isang katotohanang hindi mababasag kahit gaano pa ito kasakit. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya ng diretso sa library ng penthouse, kung saan alam niyang nagbabasa ang kanyang ina. Nakaupo si Doña Victoria sa kanyang paboritong silya, isang libro ang nakabukas sa kanyang kandungan, ngunit ang mga mata nito ay naghihintay na para bang alam niyang darating siya. Tama na, ma, sabi ni Rico, ang boses ay pagod ngunit determinado. Ayoko na ng mga pahiwatig. Ayoko na ng mga lason. Kailangan kong malaman ang totoo. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa pag-alis ni Celia, 10 taon na ang nakakaraan.
Itiniklop ni Doña Victoria ang kanyang libro at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi inaasahan ni Rico, awa. Ang totoo, anak, malungkot nitong sabi. Sigurado ka bang handa ka para sa katotohanan? Handa na ako sa kahit ano, matigas na sagot ni Rico. Tumayo si Doña Victoria. Naglakad ito papunta sa isang nakakandadong kabinet, binuksan ito, at kinuha ang isang payat na brown folder. Walang anumang nakasulat sa labas nito. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesang nasa pagitan nila. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang hatol. Hindi ko ito gustong ipakita sa'yo, sabi ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pinangako ko sa sarili ko na poprotektahan kita mula sa sakit na ito. Pero dahil pinipilit mo Nakatitig lang si Rico sa folder. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, isang babala na ang bubuksan niya ay magpapabago sa lahat. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito at binuksan. Ang unang laman ay mga litrato. Mga litratong malabo, tila kuha mula sa malayo. Ngunit malinaw kung sino ang mga nasa larawan. Si Celia at si Arturo Vargas. Ang tapat na alalay ng kanyang ina. Nagtatawanan sila sa isang litrato. Sa isa pa, may inaabot si Arturo kay Celia. At sa huling litrato, isang kuhang mas malinaw, nakahawak ang kamay ni Arturo sa braso ni Celia, isang kilos na puno ng intimasya. Ano to? Tanong ni Rico, pilit na pinapakalma ang sarili. Maaaring magkaibigan lang sila. Hindi sumagot si Doña Victoria. Itinuro lang nito ang susunod na papel sa folder. Isang bank statement. Nakapangalan kay Celia Reyes. At isang deposito na may petsang 1 linggo pagkatapos ng araw na namatay siya. Ang halaga ay nakasulat ng malinaw. Isang halagang makapagpapatayo ng 10 bahay sa probinsya. Isang halagang sapat para bumili ng bagong buhay. Nagsimulang manlamig ang buong katawan ni Rico. Ngunit ang huling piraso ng ebidensya ang tuluyang pumatay sa kung anumang pag-asa ang natitira sa kanya. Isang sulat. Ang sulat kamay kamukhang kamukha ng sulat ni Celia. Ang bawat kurba ng mga letra ay pamilyar. Binasa niya ito. Rico. Patawad. Patawarin mo ako kung sa sulat ko na lang ito sasabihin. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo mo, sa mundo ng mga Santiago. Masyadong malaki, masyadong malamig. Hindi ako nababagay dito. May nakilala akong iba. Isang taong simple, isang taong naiintindihan ako. Sasama ako sa kanya. Magsisimula kami ng bagong buhay, malayo dito. Huwag mo na akong hanapin. Sana balang araw, mapatawad mo ako. At sana, mahanap mo ang kaligayahan na hindi ko maibigay sa'yo. Celia. Gumuho ang mundo ni Rico. Ang 10 taong pagluluksa para sa isang babaeng minahal niya ay biglang naging isang mapait na biro. Ang 10 taong galit sa tadhana ay napalitan ng isang umaapaw na galit para sa isang babaeng niloko siya. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumingala siya mula sa sulat, ang kanyang mga mata ay blanko. Ang mga bata ang sakit ni Gabriel ang kanyang pagbabalik lahat ay konektado na ngayon sa kanyang isipan. Hindi ito dahil sa pag-ibig. Dahil ito sa pera. Si Doña Victoria ay lumapit at hinawakan ang kanyang balikat. Patawarin mo ako, anak, bulong nito. Sinubukan kitang iligtas sa sakit na ito. Ngunit hindi na narinig ni Rico ang kanyang ina. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Celia sa kanyang isipan, ang mga mata nitong lumuluha, ang boses nitong nagtatanong kung naniniwala ba siya. Hinawakan niya ng mahigpit ang folder, ang mga daliri niya ay nanginginig sa galit at sakit. Ang papel ay nayupi sa kanyang pagkakahawak. Tumingin siya sa kawalan, ang kanyang puso ay basag sa 1,000 piraso. Hindi. Bulong niya sa sarili, isang tunog na puno ng pagtatakwil at matinding sakit. Hindi maaari. Natagpuan ni Celia si Rico na nakatayo sa gitna ng sala, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na bintana. Ang gabi ay bumagsak na, at ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba, ngunit ang figura ni Rico ay binalot ng dilim. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo. Isang paninigas, isang tensyon na hindi niya nakita noon. Parang isang hayop na handang sumalakay. Rico, tawag niya, dahan-dahang lumalapit. Okay ka lang ba? Hindi ito lumingon. Hindi rin ito sumagot.
Ang katahimikan nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos, dahan-dahan itong humarap. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Celia ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mga mata ni Rico, ang mga matang iyon, na ilang araw lang ang nakalipas ay puno ng pag-asa at unti-unting pagbabalik ng pagmamahal, ay wala na. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay isang estrangherong puno ng malamig na galit at pagkasuklam. Okay lang ako, sabi nito, ang boses ay walang anumang emosyon na lalong nagpakaba sa kanya. Sa katunayan, ngayon lang ako naging ganito ka-okay. Dahil sa wakas, malinaw na ang lahat. Naglakad ito papunta sa isang mesa at kinuha ang isang brown folder. Isang folder na hindi niya pa nakikita dati. Walang salitang ibinato niya ito sa ibabaw ng coffee table sa harap ni Celia. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalinggaw sa tahimik na silid. Ipaliwanag mo to, utos niya, ang boses ay biglang naging isang sigaw, puno ng sakit at pagtataksil. Nanginginig na yumuko si Celia at binuksan ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Mga litrato. Siya at si Arturo. Mga litratong kinuha sa paraang magmukhang malisyoso. Isang bank statement na hindi niya kailanman nakita. At isang sulat. Isang sulat na hindi niya isinulat, ngunit nasa sulat kamay na halos kapareho ng sa kanya. Napatingala siya kay Rico, ang kanyang puso ay dumudugo. Hindi totoo to, Rico, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Isa itong kasinungalingan. Isang patibong. Umisi si Rico, isang ngising walang kagalakan. Isang ngising puno ng pait. Isang patibong. O ang katotohanang 10 taon mong itinago, Celia. Ang katotohanang hindi mo ako iniwan dahil sa takot. Iniwan mo ako dahil may iba kang natagpuan. Dahil sa pera. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Hindi, sigaw niya, ang luha ay nagsimula ng bumuhos sa kanyang mga mata. Hindi mo ba nakikita? Gawa-gawa lang ito ng ina mo para sirain tayo. Huwag mong isama ang ina ko dito, sigaw ni Rico pabalik. Siya pa nga ang nagtago nito sa akin para protektahan ako sayo. Pero ako, itong tanga na to, nagsimula na namang maniwala sayo. Sa mga mata mo, sa mga luha mo. Tanga ka nga, Rico, sagot ni Celia, ang sakit ay napalitan na ng galit. Tanga ka dahil mas pinipili mong paniwalaan ang mga papel na iyan kaysa sa akin. Sa babaeng nagbigay sayo ng 3 anak. Ang mga anak ko. Tumawa si Rico, isang tawang nakakapanindig balahibo. Sila ba talaga ang mga anak ko? O sila lang ang alas mo para makabalik ka? Sabihin mo sa akin, Celia, magkano? Magkano ang kailangan mo para sa pagpapagamot? Yan lang naman ang dahilan kung bakit ka bumalik, hindi ba? Bumalik ka lang para sa pera. Iyon na. Ang huling salita. Ang huling patak na umapaw sa baso. Napatigil si Celia. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang galit at sakit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakakamanhid na lamig. Tumingin siya kay Rico, sa lalaking minahal niya ng buong buhay niya, at ang nakita niya ay isang estrangherong ganap na nilamon ng laso ng ina nito. Akala ko nagbago ka na, sabi niya, ang boses niya ngayon ay kalmado na, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Akala ko, sa likod ng lahat ng pera at kapangyarihan, nandoon pa rin ang Rico na minahal ko. Pero nagkamali ako. Katulad ka pa rin ng ina mo. Ang mga salitang iyon ay tila sumampal kay Rico, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Tinalikuran siya ni Celia at naglakad papunta sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Huminto siya sa may pinto at lumingon sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pinal na desisyon at basag na puso. Aalis na kami, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. At hinding-hindi mo na kami makikita. Nakatayo si Arturo Vargas sa isang madilim na sulok ng hallway, sapat lang ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para masaksihan ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng folder sa mesa. Narinig niya ang bawat masasakit na salitang binitiwan ni Rico. Nakita niya ang pagguho ng mundo ni Celia, ang unti-unting pagkamatay ng pag-asa sa mga mata nito. At narinig niya ang pinal na hatol, aalis na kami. At hinding-hindi mo na kami makikita. Parang may pumiga sa puso ni Arturo. Ito dapat ang gusto niya, hindi ba?
Ang magkahiwalay si Rico at Celia. Ito ang dahilan kung bakit pumayag siya sa mga utos ni Doña Victoria 10 taon na ang nakakaraan. Para mapalayo si Celia kay Rico. Para, sa isang baluktot na paraan, maprotektahan niya ito mula sa pamilyang alam niyang sisira lang sa kanya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Celia na naglalakad palayo, basag at talunan, alam niyang nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Bumalik sa kanyang isipan ang araw na una niyang nakilala si Celia. Hindi pa siya noon ang kanang kamay ni Doña Victoria. Isa lang siyang simpleng staff sa Santiago Holdings, isang binatang puno ng pangarap. Si Celia naman ay isang intern, puno ng buhay at tawa. Tahimik niya itong minahal mula sa malayo. Ang kanyang ngiti, ang kanyang kabaitan. Ngunit bago pa man siya magkaroon ng lakas ng loob na umamin, dumating si Rico. At sa isang iglap, nawala ang kanyang pagkakataon. Pinili niyang manatiling tapat sa mga Santiago. Pinili niya ang kapangyarihan at seguridad. Ngunit isang bahagi niya ang laging nagbabantay kay Celia. Nang utusan siya ni Doña Victoria na palayasin ito, pumayag siya. Iniisip na mas mabuti ng malayo ito at ligtas kaysa manatili at masaktan. Sinundan niya ito sa Laguna. Tiniyak niyang maayos ang kalagayan nito at ng mga bata mula sa malayo, isang lihim na hindi alam kahit ni Doña Victoria. Ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong kalupitan. Hindi niya akalain na gagamitin ni Doña Victoria ang sakit ng isang bata para sa sarili nitong masamang laro. Nakita niya si Celia na pumasok sa kwarto ng mga bata. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ito, kasama ang 3 bata. Si Miguel, na matapang na nakatingin sa paligid. Si Rafael, na umiiyak habang hawak ang kamay ng kanyang ina. At si Gabriel, na buhat-buhat ni Celia, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. Naglalakad sila papalayo, dala ang isang maliit na bag, walang patutunguhan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng katapatan niya kay Doña Victoria ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay ang babaeng minahal niya, sinasaktan ng mundong ipinangako niyang ilalayo sa kanya. Kinagabihan, habang nasa opisina, narinig niya si Doña Victoria na may kausap sa telepono. Umalis na sila. Magaling. Sa wakas, natapos na rin ang problema. Isang malamig na tawa ang narinig niya. Ang tawang iyon ang nagtulak sa kanyang desisyon. Naglakad si Arturo papunta sa kanyang sariling opisina. Kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang wallet at binuksan ang isang maliit at nakatagong safe sa ilalim ng kanyang mesa. Sa loob nito, naroon ang kanyang tunay na insurance policy. Ang kanyang tunay na alas. Kinuha niya ang isang maliit na digital recorder. Ang ebidensya na itinago niya sa loob ng 10 taon. Ang isang bagay na alam niyang magpapabagsak sa Reyna. Pinindot niya ang play. Layuan mo ang anak ko, umalinggaw ang boses ni Doña Victoria mula sa recorder, kasing talas pa rin tulad ng dati. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo at ng magiging anak mo. Ang banta. Ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Celia. Pinatay niya ang recorder. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang teleponong hindi matutunton, at hinanap ang numerong ibinigay sa kanya ng isang source sa loob ng kumpanya. Ang pribadong numero ni Rico Santiago. Sa nanginginig na mga daliri, nag-type siya ng isang mensahe. Lahat ng alam mo ay kasinungalingan. Nag-alinlangan siya sandali. Ito na. Ang sandaling babaguhin ang lahat. Ang sandaling pagtataksil sa pamilyang pinaglingkuran niya, para sa babaeng hindi naging sa kanya. Pinindot niya ang send. Kung gusto mong malaman ang totoo, magkita tayo. Nag-type siya ng isang address, isang luma at abandonadong warehouse sa labas ng syudad. Isang lugar na neutral. Isang lugar kung saan mahuhubaran ang lahat ng kasinungalingan. Ang penthouse ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang katahimikan na iniwan ni Celia at ng mga bata ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo si Rico sa dilim, isang baso ng mamahaling whiskey ang nasa kanyang kamay, ngunit hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa brown folder na nakapatong sa mesa, ang i-ebidensya ng isang pagtataksil na bumasag sa kanyang puso. Paulit-ulit niyang binabasa ang peking sulat, bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa mga natitirang alaala ng kanilang pagmamahalan. Ito na ang katotohanan. Isang masakit at mapait na katotohanan. Kailangan niya itong tanggapin.
Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Lahat ng alam mo ay kasinungalingan. Napakunot ang noo ni Rico. Inisip niyang isa lang itong maling numero o isang panloloko. Buburahin na sana niya ito ng isa pang mensahe ang pumasok mula sa parehong numero. Kung gusto mong malaman ang totoo, magkita tayo. Kasunod nito ay isang address. Isang lugar na pamilyar sa kanya, isang lumang warehouse ng kumpanya sa labas ng syudad, matagal nang hindi ginagamit. Isang patibong. Isang desperadong hakbang mula kay Celia at sa kasabwat niya. Malamang. Ngunit may isang maliit na bahagi sa kanya, isang bahaging nasasaktan pa rin sa likod ng galit na gustong malaman. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Wala na. Nagmaneho si Rico sa ilalim ng madilim na kalangitan, ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Ang bawat patak sa windshield ay parang isang paalala ng mga luhang nakita niya sa mga mata ni Celia. Ang warehouse ay madilim at tahimik. Isang bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag sa gitna, na lumilikha ng mahahabang anino. At sa gitna ng liwanag na iyon, isang figura ang naghihintay. Si Arturo Vargas. Ang galit ay muling umakyat sa lalamunan ni Rico. Ang lalaki sa litrato. Ang sinasabing kalaguyo. Ikaw, sigaw ni Rico, ang boses ay umalinggaw sa loob ng malawak na espasyo. Anong kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang perang nakuha ninyo? Ngunit si Arturo ay hindi natinag. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit puno ng bigat at pagsisisi. Hindi ako ang kaaway mo, Rico, sabi nito, ang boses ay matatag. At walang perang sangkot dito. Hindi sa paraang iniisip mo. Huwag mo akong lokohin. Sa halip na sumagot, may inilabas si Arturo mula sa bulsa ng kanyang jacket. Isang maliit na digital recorder. Inihagis niya ito kay Rico. Nanginginig na sinalo ito ni Rico. Ano to? Pakinggan mo, sabi ni Arturo. Ito ang totoong nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Ang katotohanang itinago sa iyo ng sarili mong ina. Nag-alinlangan si Rico. Ngunit ang sinseridad sa mga mata ni Arturo ay hindi maikakaila. Kinuha niya ang earphones mula sa recorder at isinaksak ito sa kanyang mga tainga. Pindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Celia, mas bata, nanginginig, puno ng takot. Pero mahal ko po siya, mahal na mahal. At pagkatapos, isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang boses na kilalang kilala niya. Malamig. Walang awa. Ang boses ng kanyang ina. Layuan mo ang anak ko. Isa ka lang hamak na taga-probinsya. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Naramdaman ni Rico ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Pakiusap po, Doña Victoria, nagmamakaawa po ako. Nagdadalang tao po ako. Ang boses ni Celia ay basag na sa pag-iyak. At ano sa tingin mo ang pakialam ko? Sagot ng boses ng kanyang ina. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo at ng magiging anak mo. Tandaan mo iyan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang peking sulat. Ang mga peking litrato. Ang 10 taon ng galit kay Celia. Lahat ay naglaho, napalitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa 1,000 pagtataksil. Niloko siya. Niloko siya ng sarili niyang ina. Napahakbang siya paatras, nabitawan ang recorder na bumagsak sa semento. Napasandal siya sa isang pader, hirap huminga. Ang mga luha ni Celia. Ang takot sa mga mata nito. Ang pagmamakaawa. Lahat ay totoo. At hindi niya ito pinaniwalaan. Tumingala siya kay Arturo, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Bakit ngayon lang? Dahil mahal ko siya, aamin ni Arturo, ang boses ay puno ng pait. At sa pagmamahal na iyon, naging duwag ako. Akala ko, mas mapoprotektahan ko siya kung ilalayo ko siya sa inyo. Pero mali ako. Dapat ay ipinaglaban ko siya. Dapat ay ipinaglaban mo siya. Inilabas ni Arturo ang isa pang sobre at ibinigay ito kay Rico. Iyan ang mga totoong dokumento. Mga patunay na ang perang ginamit para itago si Celia ay galing sa isang lihim na account ng ina mo. Binuksan ito ni Rico. Naroon ang lahat. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay nahubaran. Ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang apoy,
isang naggangalit na apoy ng galit na hindi niya panaramdaman kailanman. Galit sa kanyang ina. At matinding galit sa kanyang sarili. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses niya ay naging kasing lamig at kasing talim ng bakal. Isang boses na puno ng panganib. Nasaan ka, ma? Uwi na ako. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ni Rico pabalik sa mansyon ng mga Santiago ay parang 1 kilometro. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas na parang ang langit mismo ay nagluluksa para sa katotohanan ng kanyang natuklasan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang mga ugat ay lumilitaw, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Hindi na siya ang tsifi ng Santiago Holdings. Hindi na siya ang tagapagmana. Siya ay isang lalaking niloko, isang amang nawalan, isang pusong sinira, hindi ng babaeng minahal niya, kundi ng babaeng nagluwal sa kanya. Pagpasok niya sa malaking tarangkahan ng mansyon, hindi niya pinansin ang mga security guard na sumasaludo sa kanya. Pumarada siya ng padabog sa harap mismo ng malaking pinto. Bawat hakbang niya papasok ay mabigat, bawat yabag ay isang paghahanda para sa digmaan. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silya, kalmadong umiinom ng tsaa, na parang walang anumang nangyari. Ang eksenang ito, na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaayusan, ay ngayon ay parang isang kasuklam-suklam na pagpapanggap. Rico, anak. Mabuti at umuwi ka na, bati nito, isang perpektong ngiti ang nasa mga labi. Tamang-tama, nagpahanda ako ng paborito mong hapunan. Hindi sumagot si Rico. Naglakad siya papunta sa coffee table. Dahan-dahan, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang digital recorder ni Arturo. Walang salita, inilapag niya ito sa ibabaw ng mamahaling mesa. Napakunot ang noo ni Doña Victoria. Ano yan? Sa halip na sumagot, pinindot ni Rico ang play button. Ang boses ni Celia, bata pa at nanginginig, ang unang pumuno sa marangyang sala. Pakiusap po, Doña Victoria di. At pagkatapos ang boses ng kanyang ina. Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo at ng magiging anak mo. Nakita ni Rico ang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Sa isang iglap, nawala ang peking ngiti. Ang kalmadong postura ay nawala. Ang maskara ay bumagsak. Ang nakita niya ay hindi ang mapagmahal na inang kilala niya, kundi isang babaeng nahuli sa sarili nitong kasinungalingan, ang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Mabilis na pinatay ni Doña Victoria ang recorder. Saan mo nakuha yan? Sigaw nito, ang boses ay hindi na kalmado, kundi matinis at puno ng pagkasuklam. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha, sagot ni Rico, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang mahalaga, narinig ko na. Ang totoong kwento. Tumayo si Doña Victoria. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang lumabas ngayon ay ang tunay niyang kulay, isang babaeng desperadong kumakapit sa kapangyarihan. Ginawa ko nga iyon, pag-amin nito, walang bahid ng pagsisisi. At gagawin ko ulit kung kinakailangan. Ginawa ko lang iyon para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Para sa akin. Tumawa si Rico, isang tawang walang kagalakan. Sinira mo ang buhay ko. Tinanggalan mo ako ng 10 taon kasama ang mga anak ko. Tinanggal mo sa akin ang tanging babaeng minahal ko. Lahat dahil sa ano? Dahil sa pride mo. Dahil hindi siya karapat-dapat sa pangalan natin? Hindi mo naiintindihan, sigaw ng kanyang ina. Isa siyang pagkakamali. Isang kahinaan. Tignan mo kung anong nangyari noong bumalik siya. Halos masira ka na naman. Iniligtas lang kita. Iniligtas? Napailing si Rico, ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malalim na awa at pagkadismaya. Hindi mo ako iniligtas, maikinulong mo ako. Ginawa mo akong isang puppet. Isang taong walang sariling puso, walang sariling isip. Lumapit siya sa kanyang ina, ang mga mata nila ay magkatitigan. Mahal kita, maikaw ang ina ko. Pero ang pagmamahal na iyan ay hindi sapat para takpan ang lahat ng kasinungalingan mo. Rico, anak, pakinggan mo ako. Hindi, putol ni Rico, ang boses niya ay pinal na. Tapos na akong makinig. Simula ngayon, ako na ang masusunod sa buhay ko.
Ako na ang gagawa ng sarili kong desisyon. At ang una kong desisyon. Huminga siya ng malalim, pinuputol ang huling tanikala. Ay tapos na ang kontrol mo sa akin. Tumalikod si Rico. Naglakad siya papalayo sa babaeng sumira sa kanya. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng desperasyon. Rico, bumalik ka dito. Hindi mo ako maaaring iwan. Ngunit hindi na lumingon si Rico. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa pinto. Ito na ang kanyang kalayaan. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang sekretarya niya, si Ana. Sir, sabi ni Ana, ang boses ay nag-aapura at puno ng pag-aalala. Sir, tumawag po ang ospital. Umalis na po si Ma'am Celia at ang mga bata. Hindi po nila alam kung nasaan sila. Ang puso ni Rico ay biglang huminto. Huli na ba siya? Ang ingay ng bus terminal sa Cubao ay isang magulong symphony ng mga busina, sigaw ng mga konduktor, at pagmamadali ng mga tao. Para kay Celia, ang bawat ingay ay isang paraan para takpan ang nakabibinging katahimikan sa kanyang puso. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Rafael sa isang kamay, habang ang isa naman ay maingat na nakaalalay kay Gabriel na nakakapit sa kanya. Si Miguel naman ay naglalakad sa unahan nila, ang maliit na katawan ay alerto, na para bang handa siyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa buong mundo. Ma, saan po tayo pupunta? Tanong ni Miguel, lumingon sa kanya. Uwi na tayo, anak, sagot ni Celia, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Uwi na tayo sa Laguna. Uwi. Saan? Sa maliit na bahay na inupahan nila? Sa buhay na itinayo niya mula sa takot at pagtatago. Hindi na niya alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang uwi. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang umalis. Kailangan nilang makalayo kay Rico, sa ina nito, at sa sakit na dulot ng Maynila. Pinirmahan niya ang isang waiver sa ospital, ipinapangako na ipagpapatuloy niya ang pagpapagamot ni Gabriel sa isang mas maliit na ospital sa kanilang probinsya. Isang kasinungalingan. Wala siyang pera para doon. Ngunit kailangan nilang makatakas. Bahala na. Nahanap nila ang bus na patungong Sta. Cruz, Laguna. Umakyat sila at humanap ng upuan sa may bandang likuran. Inupo niya si Gabriel sa tabi ng bintana. Tumingin ang bata sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod. Si Papa po, Ma? Hindi na po ba natin siya makikita? Tanong ni Gabriel, ang boses ay halos pabulong. Parang may humaplos na kirot sa puso ni Celia. Magpahinga ka na, anak, sabi na lang niya, umiiwas sa tanong. Maya-maya, umandar na ang makina ng bus. Ang pinto ay nagsimula ng magsara. Ito na. Tapos na. Isinandal ni Celia ang kanyang ulo sa bintana, pinikit ang kanyang mga mata, at hinayaan ang unang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kabanata ng buhay niya kasama si Rico Santiago ay opisyal nang natapos. Biglang may malakas na sigaw mula sa labas. Sandali! Para! Isang lalaki ang tumatakbo, humahabol sa kanilang bus. Kumakatok ito ng malakas sa gilid ng sasakyan, hindi alintana ang mga taong nagtitinginan. Nagreklamo ang driver, ngunit sa pagpilit ng konduktor, huminto ito at muling binuksan ang pinto. Isang hingal na hingal at basang-basa sa ulan na lalaki ang umakyat sa bus. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot-lukot, ang kanyang buhok ay magulo. Si Rico. Napatayo si Celia, ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng masikip na pasilyo ng bus. Ang mga pasahero ay nagbubulungan, nagtataka kung anong teleserye ang nagaganap sa harap nila. Naglakad si Rico papunta sa kanya. Bawat hakbang niya ay tila isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga mata iba na ang mga ito. Wala na ang galit. Wala na ang pagdududa. Ang nakikita na lang ni Celia ay isang matinding sakit at pagsisisi na hindi niya pa nakikita dati. Huminto si Rico sa harap niya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang sasabihin. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng tao, sa loob ng isang ordinaryong bus, ginawa ni Rico ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Celia na gagawin ng isang Santiago. Lumuhod ito. Lumuhod si Rico sa maruming sahig ng bus, sa harap niya, sa harap ng kanilang mga anak. Hinawakan nito ang kanyang kamay.
Ang mga mata nito ay puno ng luha. Patawarin mo ako, Celia, sabi nito, ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Naging bulag ako. Naging mahina. Naging duwag ako. Patawarin mo ako. Ang mga pasahero ay natahimik. Maging ang konduktor ay napahinto. Tumingin si Celia sa paligid, sa mga matang nakatutok sa kanila. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Si Miguel ay nakatayo, ang mga kamao ay nakakuyom. Si Rafael ay nagtatago sa likod niya. At si Gabriel ay nakadungaw, ang mga mata ay nanlalaki. Pakiusap, Celia, pagpapatuloy ni Rico, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Huwag kang umalis. Huwag niyo akong iwan. Ngayon ko lang nalaman ang lahat. Ang totoo. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Celia ay bumuhos na. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, ay unti-unting natutunaw sa harap ng isang lalaking basag na basag at nagmamakaawa sa kanyang paanan. Ngunit ang sugat ay napakalalim. Ang tiwala ay napakadaling sirain at napakahirap buuin. Yumuko siya. Tinitigan niya ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking minahal niya at sinaktan siya ng higit sa sinuman. Bakit, tanong niya, ang boses ay isang mahinang bulong na puno ng 10 taong sakit. Bakit kita paniniwalaan ulit? Bakit kita paniniwalaan ulit? Ang tanong ni Celia ay umalingaw sa loob ng bus, mas malakas kaysa sa ingay ng makina at bulungan ng mga tao. Tumingala si Rico, sinalubong ang kanyang mga mata na puno ng luha at pagdududa. Walang madaling sagot. Walang salitang kayang burahin ang 10 taon ng sakit at ang mga sugat na dulot ng kanyang kawalan ng tiwala. Kaya't hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Celia. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang 2 bagay. Ang luma at lukot na litrato nila sa beach at ang digital recorder ni Arturo. Inilapag niya ang mga ito sa bakanting upuan sa tabi ni Celia. Dahil ito na ako ngayon, sabi niya, ang boses ay puno ng isang bagong katatagan. Isang lalaking pagod na sa kasinungalingan. Isang lalaking handang harapin ang lahat ng multo ng nakaraan. At isang lalaking hindi na muling magpapadala sa kahit kanino. Pakiusap, Celia, hayaan mong patunayan ko sa'yo. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Tumingin siya sa kanilang 3 anak. Kay Miguel, na unti-unting lumuwag ang pagkakakuyom ng mga kamao. Kay Rafael, na sumisilip na mula sa likod ng kanyang ina. At kay Gabriel, na nakatingin sa kanya nang may bagong kislap ng pag-asa. Hayaan niyo akong maging ama sa inyo, bulong niya. Hindi sumagot si Celia. Ngunit nakita ni Rico ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo nito sa paligid ng kanyang puso. Isang siwang na sapat na para sa kanya. Tumango si Celia sa driver. Bumaba sila ng bus. Hindi sila bumalik sa penthouse. Hindi rin sila bumalik sa Laguna. Nagsimula sila muli. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay mainit at ang hangin ay sariwa. Ang tunog na gumigising kay Rico ngayon ay hindi na ang alarm ng kanyang cellphone para sa isang board meeting, kundi ang malakas na tawanan ng 3 batang lalaki na naghahabulan sa hardin. Nakatayo siya sa terasa ng isang katamtamang laking bahay sa Tagaytay. Isang bahay na malayo sa lamig ng mansyon ng Santiago at sa artipisyal na karangyaan ng penthouse sa Makati. Isang bahay na may amoy ng damo, bulaklak at bagong lutong pandesal. Isang tahanan. Hoy, kayong 3, magdahan-dahan, sigaw ni Celia mula sa kusina, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Lumabas si Rico sa hardin. Nakita niya si Gabriel na tumatakbo ng walang kahirap-hirap. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Ang bone marrow transplant ay naging matagumpay. Si Rico ang naging donor. Ito ang unang hakbang sa mahabang proseso ng pagpapatunay. Papa, tulungan mo ako, sigaw ni Rafael habang hinahabol siya ni Miguel na may dalang water gun. Ngumiti si Rico. Okay, ceasefire muna, sabi niya, binuhat si Rafael. Oras na para sa cake. Ngayon ang 11 kaarawan ng kambal. Sa gitna ng hardin, isang simpleng mesa ang nakahanda, may isang chocolate cake sa gitna na may 11 kandila. Nagtipon silang 5 sa paligid ng mesa.
Habang kinakantahan nila ng Happy Birthday, ang tatlong bata, tumingin si Rico kay Celia. Umiti ito sa kanya, isang tunay at malayang ngiti, ang ngiting 10 taon niyang pinangarap na makita muli. Ang daan patungo dito ay hindi naging madali. May mga araw ng katahimikan, mga gabi ng mahahabang pag-uusap. May mga pagkakataong ang mga sugat ng nakaraan ay muling kumikirot. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagsubok na kanilang pinagdadaanan ng magkasama, ang tiwala ay unti-unting nanunumbalik. Pinutol niya na ang lahat ng koneksyon sa Santiago Holdings na hawak ng kanyang ina. Itinayo niya ang sarili niyang maliit na kumpanya, malayo sa anino ng kanyang pamilya. Si Doña Victoria ay naiwan sa kanyang malaking mansyon, napapaligiran ng yaman, ngunit nag-iisa. Habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na magkakasamang hinihipan ang mga kandila, lumapit si Celia sa tabi niya at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Salamat, bulong ni Celia. Para saan? Tanong ni Rico. Sa pagtupad sa pangako mo. Hinawakan ni Rico ang kamay nito. Hindi. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang pamilya. Si Celia, ang kanyang matatag at mapagmahal na reyna. Si Miguel, ang kanyang matapang na tagapagtanggol. Si Rafael, ang kanyang masayahing sinag ng araw. At si Gabriel, ang kanyang milagro, ang simbolo ng kanilang pag-asa. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang kanyang tunay na legacy. Niyakap niya silang lahat, si Celia at ang tatlong bata, bumuo ng isang mahigpit at mainit na bilog. Isang bilog na hindi na kayang sirain ng anumang kasinungalingan o kapangyarihan. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom, magpatawad at magbigay ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Rico at Celia. Isang taos-pusong pasasalamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa lalim ng sakit, sa taas ng pag-asa, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa bawat salitang aking isinulat, naramdaman ko ang bigat ng pagdududa ni Rico, ang tahimik na lakas ni Celia, at ang dalisay na pagmamahal ng kanilang tatlong anak. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa ikiligki o sa mga dramatikong paghaharap, kundi isang salamin ng buhay, na ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tapang para harapin ang katotohanan. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang mensahe na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan at kahit gaano pa kalalim ang mga sugat, laging may puwang para sa isang bagong simula. Na ang pamilya ay hindi lamang dugo at pangalan, kundi isang tahanan na itinayo mula sa tiwala, respeto, at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso sa anumang paraan, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng puso.